kitang iniimbitaran. And alam niyo po, nagtapos kitang ngunyan kan Misa di Aguinaldo na pinag-iistorya ko nga ni sa sakuyang pura paro ko din siya Diocese of Pasig na sa tuya dyan sa Catanduanes, very colorful and meaningful ang celebration kan Misa di Aguinaldo because of our Gosos ni Ina. Ano? Of course, this is a Marian, ang siyam na aldaw na ini is a Marian Mass para sa satuyang mahal na ina. And unya na aldaw sa katapusan kan Misa di Aguinaldo, ang Ebanghelyo, iyo po ang canticle ni Zechariah, the prayer and the song of Zechariah. It's a song of praise and prophecy. At ang pinaka-ubod ka ini, manager, iyo po ang yung faithfulness ng Diyos na nakita ni Zechariah kan sa iyang mga mata mismo na si Zacarias po, baga ang background ka ini, sinda mag-agom ni Elizabeth na dainin aki, kaitong enot na panahon na naaki, bako pong biyaya po yan, asing kahulugan ay buhay. And si Zechariah, Zacarias bilang padi kaitong panahon, very pigmamata-matakan mga tao na hari sa kapag arakian ng mga padi, daing biyaya ng Diyos. Seemingly, he is cursed. But si Zacarias po, nagdanay na matanos sa atubangan ng Diyos. He stayed in faithfulness and righteousness. Kaya sa indang pagkagurang, yun, tinawan sinda ng biyaya sa gitna ng baog si Santa Isabel, tinawanin aki sa indang pagugurang. Iyon na ini si San Juan Bautista. Kaya po piga sabi ko ini manager kasi ining Christmas, daing ibang piga pahayag sa satuya. Siring nga ngunya na sabi ko nga ni, tinapustaan siyam na aldaw ng pagsakripisyo, paglamay, sa preparasyon sa pag-abot ng kapastuhan, na ang aki ininda na si San Juan, iyo ang herald, iyo ang precursor kan maabot na Mesiyas. As in, ang tema kan aldaw na ini, ultimong aldaw, pigpipreparar kita that Christmas is all about the faithfulness of God who keeps His promises to us, na nangako nin sarong Mesiyas, the anointed one, na iyo ang maligtas sa satuya, asin makalgakan sa tuyang kasalan. So kaya, sa buhay kan mag-agong na Zacarias, Buda Elizabeth, this is their active disposition and response to stay faithful with God. Faithfulness with God and the faithfulness of God, pag nag-combine po yan, adyan, sunda ko lang milagro, that even humanly impossible, pwedeng mangyari sa satuyang buhay. So kaya po, kung hahaputan ako ng essence ng Christmas, daing iba, kundi ang pagpagirumdum sa satuya ng Diyos. That He remains to be faithful. From Adam, inapod niya si sunod kaan, si Noah, si Abraham, si Moses, si Hading David, until He sent His only begotten Son. Saro ang tataramon ng mahal na Diyos. Ako ang Diyos na tapat sa inyo. As in, tutupadon ko ang promesa, ang pagpadara ng Mesiyas na magiging tao, kaibahan niya to. Of course, maliban sa kasalan. Ayun. So, ang saro sa mga persona na piga tawandan ng atensyon, hindi pong si Juan Bautista, no? Na iyon nagbalangibog na may mabot. Opo. Yan po ang mensahe po baga niya na patagon ang kabubuldan, prepararon, ang aagihan kan sa tuyang Mesiyas na maabot siya. Of course, we can better prepare asin magayon. Kaya sabi ko nga ni, so sa iyang ama, so ama ni San Juan Bautista, Buda ang sa iyang agom na si Elizabeth, stayed faithful and righteous sa atubangan ng Diyos. Kaya maski ka ito, bigat chismis ka ito, ka ito ang background manager po, kung padi o kaya harani sa Diyos, pigtatawang kang biyaya. Kaya kaito, ang pagkaigwanin aki, sa roong dakulang biyayaan, kasi buhay.
kaitong panahon, kaya siguro yung mga marites kaitong panahon ng mga kapitbahay ni San Chismis. si Carias, forsaken or even cursed by God. So, ngunyan, baliktad ba nga, manager? Sabi ko, gano'n na pag nisi ako sa sakuyang sermon, sabi ko, ngunyan, baliktad, kung igwang aki, yupadi, piga chismis. Kaya itong panahon, piga chismis man, so padi, na daing aki, paday siya pigyayaan. Pero they stayed faithful to God. They stayed and live a life of righteousness, and in God's perfect time, even humanly impossible, they were given the gift of a child. And that child is Saint John the Baptist, the precursor, the one who announced to us, He is coming, prepare the way of the Lord. So kaya po, pinakamagayon pong spiritual preparation, ngunya na Christmas manager, Sir Buds, dahil po niya ito gibuho na happy holidays na. That we greet one another, happy holidays, but never miss the word Christ in Christmas. So we will greet one another Merry Christmas, because this is the essence of Christmas, that God fulfilled His promise, and that promise is in the person of His only begotten Son, the incarnate Word, yung tataramon na naging nanitawo sa satuya. Yes. And of course, syempre, saro yan sa simbolo ng Pasko tabi, Padre, ining igwanin pigapod na sabsaban na dumanamundag si Kristo. Paano po ini may kagharong baga na naistoryahan mi subago tabi, Padre? Itong kagharong na galibot sa mga harong na ripig padagos, eventually duman manggirare namundag sa sabsaban. Sige po, Padre, paki-expound po ining istorya gani. Magayon man po, actually an enot na bilen, pinag-ibo, as in, ang konsepto ka inihari kay St. Francis of Assisi, which is a very beautiful defection kung ano ang nangyari kan enot na Pasko. And I find it beautiful na daisin na pinadagos, asinamundag si Jesus sa luwas kan banwa, sa sarong sabsaban, and mabahugan na makahulugan ini para sa satuya, that this coming of the Messiah in our midst, yaon sa luwas kan banwa, makahulugan, luwas nin orden, nin lumang kinakban, tamagibo siya nin bagong kinakban. Kaya, an incarnation ni Jesus is connected with, even with His crucifixion. Sa inman pinagpako si Jesus, sa luwas man kan banwa, makahulugan ini. Kasi, the birth of a Messiah is a birth of a new order for a fallen humanity dahil sa kasalan. So kaya, ang babahugan na ini, simbolo mambaga, very symboliko, ano ang kamugtakan ng tao. Mabata, maati, mapanghi, pero sabi nga ni, out of God's faithfulness, nawara si Padre. Kahit mo na establishta. Pag nagasurat sa Islam notes. Pero ngunyan po, magi mata kita, asin makumbinser kita, love isn't blind. Love sees all, but it doesn't mind. Pero abang gayon, kung prepararuntaan sa tuyang puso na malinig. Pero dahil kita matakot na magpadagos sa Diyos sa satuyang puso. Maski maati man ini, mabahugan, mabata, ano ning kasalan, because God sees all, but He doesn't mind. The only offer that He wanted us to have, let me come in, and I'll prepare a new order sa buhay ng tao. So kaya po itong bilin na ini, yung mga karakter dyan, of course, dahil mawawara sumag-agom, Santa Maria, asin si San Jose, asin Anumboy, asin subabahugan, sa sitwasyon kan babahugan, nagpapahayag lamang na ang Diyos na tinupad niya sa iyang pangako, anuman ang estado ng tao, padagos ang sa iyang offer ng kaligtasan. So, saro sa mga simbolo, asin mga beautiful na defection,
and sa tuyang Christmas celebration is the Belen. Of course, sabi ko nga, historically, it was started by Saint Francis of Assisi. Pero pagka ginayo na nagiging fixture ini sa tuyang mga dekorasyon ang Belen, to remind us na ang Diyos namundag sa luwas kan banwaan, luwas kan lumang orden nin mga bagay, tamala lang siya nin bagong orden para sa satuya. So, what a beautiful defection of an invitation coming from God. If you let me in, I will create a new man in you. And this is what salvation is all about. So, manifestation kayo ito na dahil sa pinadagos, kung maghabo sa mahal na Diyos, ano, kayo itong panahon. Yeah, opo. Dahil pagpadagos, kapahayagan man kan, of course, ang mahal na Diyos, perming minarespeto ng katalingkasan ng tao. Ang kaligtasan is a proposal, an offer, a gift na mahalaga sa satuya mo niyan. We talk about the gift on Christmas, pero ano talaga ang tunay na si istorya ng regalo? Ang regalo, maski ikinauna, pag naipapiga ako ng pigatawan ng regalo, it ceases to be a gift. Yeah. Let it be fully a gift na piga-offer ng mahal na Diyos ang sa iyang mismong bugtong naaki na ni tao para sa kaligtasan niya to. Ngunyan kita po ang maako. And it becomes fully a gift once it is accepted. Kaya po, magayon na yan na mga tradisyon niya to na very catechetical defects our different faith can offer naan. Others would accept, others would not. Pero the message is, whoever you are, anuman ang kamugtakan mo, the proposal stands. Let me come in. I will create a new order. And that is the story of human salvation. Okay, baka may hapon si Sir Buddy Tabi, kapiraligan sa Bosque. Okay, Reverend Father Randy. Okay, Merry Christmas man Tabi, Reverend Father Randy. Ang kuwang ko Tabi, ang sa Advento, so usually ang bali, ang ibig sabihin kayan, saro sa mga yung paglaom o pag-asa sa pangako kang mahal na Diyos na maabot sa ito ang paratubos. Actually, naipaliwanag yan ni Reverend Father Sikia kang siya imbitaran kang United Pandananon sa Metro Biraca kung sa inang host si Presidente Engineer Edwin De Los Santos. Magayon naman Reverend Father ang paliwanag niya na apat daw na aspito ng Advento na dahil di ko matandaan na pero marinas ito, Reverend Father. Okay. Of course, ganyan, officially we are still in the Advent season, Adventus, meaning pagdatong. Correct. And this is what we expect. At ang pag-abot niya is filled with joyful expectation. May sarong tataramon na very powerful sa satuya, dahil iba kundi ang paglaom. Ano ang linalauman ta? As in, sa tahaw nin sa tuyang kasalan, as in, epekto pa yan, may linalauman kita. As in, daing iba kundi ang promesang kaligtasan, nin sarong Diyos naman niya, magiging tao kaibahan niya to. So, tama po na daing mawara sa panahon ng Adbyento, maski sa na panahon kan Kapaskuhan, ang paglaom. Ano, tama po kamo, Sir Bads, na tama kita pag iisipon niya to, the greatest tragedy for humanity is when we stop hoping. Kaya we embodied that in our words, habang may buhay may pag-asa. Pero gusto kong pahalaro mo na habang yaon ang Diyos, yaon ang satuyang pag-asa. So magayon po na anuman ang inaagihan kan kinaban sa aldaw ning Kapaskuhan, padagos na kitang maglaom, ang Diyos stays to be faithful God who keeps His promises for us. Apo. Gusto kong balikan Tabi Padre itong, di ba, itong kagharong kasi popular sa tuya. Diyan sa Manila, arong man kayo na piagibo itong kagharong yung panunuluyan pag-abot sa inyo dyan sa Manila. Uya po sa parokya, may kaming araw ka ang tradisyon uya sa Pasig.
Pero ikanin mga parte ng mga ning digdi sa diocese ning Pasig na igwa man ning mga tradisyon na araw kay ito ning panunuluyan. Mas mas pronounced sa satuya diyan sa tuyang diocese, sa diocese ning Virac ang mga siring na mga tradisyon which is very very catechetical pag maiisihan ka sana asin mapapaliwanag kung ano ang kahulugan kan sa tuyang mga kustumbre asin tradisyon na konektado sa tuyang pagtubod. Sabi ko po nga ni, ang panunuluyan na ini, po ini ang reenactment, pagdirumdom, kan dahanap man min madadagusan, ang mag-agom na si Santa Maria asin si San Jose. Of course, bilang mag-agom, we can just imagine, gusto maninda siguro, dignified asin marinas na lugar kung sa mabumundag ang sa indang firstborn son. Pero sa circumstansya, na itulak sinda sa luwas kan banwa asin duman ninda ipinanaki sa sabsaban sa kaibahan ang mga hayop asin ang enot na nagsungko ang mga dukha asin mga simpleng tao because ipo ini ang preference ng mahal na Diyos to be with the poor and that is our situation. Kaya po pagka dinakulang regalo, what a wonderful exchange of gifts ng Diyos mo ng tao na sa tahaw kan sa tuyang kaluyahan asin kasalan inasumir niyaan sa tuyang lugad na pagkatawo. Yun man ang regalo ta. Lugi ang Diyos pero He doesn't mind. Rinigalo niya sa tuyang kaligtasan asin kabanalan. Opo. May dagdago Padre kasi di ba nagabot sa punto na iguning yung three kings no? Na nagregalo man naman sa kay Kristo. Then, yung garimpi kapapod kayo ito ng emperor, di ba? So, mga 2 anyos yata. Paki-expound po yan dami pa rin sa parting yan. Of course. Sa mga propesiya ka itong enot na panahon, yung mga powers that be during that time, of course, when you are in power, ka ito pang panahonahan talagang pigi-iriwalan ng poder, position of power, pag minaabot ka ito sa huling-huling because people back then were expecting for a Messiah. And people are expecting ang notioning na ka ito ng Mesias, ipo ang sarong political Messiah. That's why it sends shiver dun sa mga powers that di ka itong panahon. Kaya, kan mamundagan sa tuyang paratubos, yon nag-orden na ang mga firstborn sa iyang na ito nga ning tulong hading mago coming from the east to mga manununong na nagsungko asin nag-agi sa iya kay Habing Herodes nagsabi siya na kung makuan nindo sabihan niyo man ako tamasungko but it was all a ploy because King Herod was natanyog kan kuso kumbaga kan pagtubod ng mga tao na maabot na ang Mesiyas. And they were waiting and they misconstrued it as someone who is a political Messiah. Pero kaya nga ni po, binago ini ni Jesus. Bako siyang namundag na nagugumingan ng bulawan o kaya nakukuronahan ng bulawan, nagugubingan ng bulawan man, pero namundag siya sa simpleng babahugan, namundag siya patusan na ning lampin sa malipot na kabanggihon because he opted to be poor para ipahiling sa kinaaban dahil ako nagdigdi tananing magdara asin kalgahon ang tronong bulawan kundi yaon ako digdi para sa kaligtasan kan kinaaban asinan sa kuyang tukawan dahil iba kundi ang krus. So kaya kaitong panahon yung mga powers that di ka ito natanyog sinda. So that's why they were even plotting na ipagadan sa mga firstborn son. And ito ang nangyari. So kaya pigse-celebrar taman sa mga santos inocentes na nag-inot na nagbuwis ng buhay para tapurutihiran na ang satuyang kagurangnan mabuhay, magdakula, asin idara ang kaligtasan sa kinaaban. Apo. Okay, sa mga modern celebration this time, talagang yan sa Manila, sa mga cities, opo. medyo iba na. Anong nahili mo tayo, Padre?
yaong pa din ba yung espiritu in spite the fact na commercialized na? Opo. Uya po sa Manila, experience ko man ini sarong padi. Of course, this is my second Christmas celebration in Manila. Ang mga simbahan po, digdi, pati mga malls, nagmimisa po kami sa malls. Paano anin tao? And paagi man para sa simbahan na maibanghilisan. Of course, we cannot deny that it is now becoming highly commercialized. Pero sabi ko, maski ako bilang padi, piniprepararan ko man sa kuyang sermon na para sa mga tao digdi na medyo sagum naman in komersyalismo, Buda talagang very materialistic, mahiling ninda sa esensya kan kapaskuhan. And nauugma man ako ang mga tao siguro dictated by customs and tradition man yatong mga Pilipino, dakul po ang mga tao sa simbahan. Lalo na po ngunyan na simbang gabi. Ang simbahan may po pano-pano ng tao. May mga chapels pa kami na pinagmimisahan. May mga condominiums na pinagmimisahan. Dakul ng tao ang nag-a-attend din. So, siguro po, good sign man ni Manager na sa taahaw kan komersyalismo, materialismo, sin kadakol pang mga ismo sa buhay ng tao. Ako positibo ako, nayaon duman sa tuyang paglong sa Diyos. And kaya po sa tahaw ng modernong selebrasyon ng Kapaskuhan, kadagos na dinuduunan man kan simbahan. Uya po sa syudad, kung saan sabi ko nga ni sentro ng komersyo, sentro ng iba-ibang influensya ng mga filosofiya, materialismo, sekularismo, may nahihiling po akong liwanag. As in, yung po subitoon gan sa tuyang pagtubod na nagiyaman sa tulong hading mago, sa tulong madunong, na mahanap ang Diyos sa gitna kan sa indang kadunungan, poder, asin gabos pang impluensya ng buhay. Padre, anong naging kaisipan kay itong tulong magong yon na piga-apresyar ba ninda si Kristo or paano nila na-appreciate or paano nila nag-decide na magbisita man naman kay Kristo? Ini very symbolic po, Manager, na inot sa gabos, the first one po na nagsungko kay Jesus are the shepherds, so mga kauri, kahangop, ining mga kataraid ni Jesus duman sa inot na bilen. Pero ining tulong mahading mago, sabi nga ni, they are wise man, astrologers, nahiling ninda na sa tahaw kan sa indang kadunungan, igwaning sarong mas madunong na sinungko ninda. And it was an effort on their part. At nagapahayag po ini, sabi ko nga ni maski uya sa Manila, sa tahaw ng komersyalismo ng Christmas, nakaugma na sa mga simbahan niya to parano na paagi man na ang simbahan talaga maging bituon, maging giya, naning makuataan Diyos sa sabsaban. Sarong Diyos who presented Himself in a different way. Namundag sa luwas kan banwa, nagadan sa luwas kan banwa. Kasi why? He wanted to create a new order, bagong paghiling kan mga bagay. And of course, ang kaligtasan po ng katawuhan is padagos na trabaho ng mahal na Diyos. And ang naugmahan ko sana, na ining tulong hading mago is a fitting representation na labaw sa mga tao, na mga dukha, yaon duman sa mga madunong na naghahanap man. And ini po nagpapahayag ng sarong universal na pangangapudan sa gabos na we have that natural way na hanapon o kaya natural desire deep within us na hanapon ang Diyos sa tuyang buhay. Yan, nanapot ko lang sa commercial kasi actually magayon man ito na-improve yung manner of celebration kasi at least sa ano man na paagi na-expressar tabi Padre, so essential in Christmas. Kasi although commercialized, pero at least pag nagbisita ka sa mga malls and other establishments,
nahiling mo naman ang esensya ng Christmas. Sumaga aki, gahapot. Uy, ano nga ito? Sisay nga ito. Tayaon nga baga si Santa Claus. Iba-ibang mga dekorasyon. Kumbaga, parte ng pag-edukar sa modernong paagitabi, Padre. Karang na wala si Padre. Padre? Father Isurena? Napano, Father Herbs? Halat ka na, napindot ko pala. Ay, yan. Padre, hello, Padre. Nagparakunya na pala, nagpara-irarom na malata. Magin ito, kunya tagiraray. Yeah, Padre. Yan. Ito pala, pindot ko pala sa volume kang cellphone. Opo. Sabi ko, Padre, actually, positive ini na although commercialized, pero ang magayon duman, yaon duman sa mga tanda ng Pasko na minapagirumdom si Sayman na estado ng buhay. Opo. Magayon man na ito po bagang kan mga saradit pa kami dyan sa Pandan, saro sa mga pigahiling ko ka ito, na piga-antisiparan ko sa paglayog kan bitoon na magiging giya kay itong tulunghading mago and the shepherd ang aning mako si Jesus sa sabsaban. And it is a powerful picture na ng God ang simbahan dapat maging liwanag, maging star to guide people to faith and to find Jesus in the manger. Biyaya po ini. And kaya po sa gitna ng komersyalismo, very challenging man sa part ng simbahan, lalo na po digdi sa syudad. Sa tuya dyan, sa Berac, very beautiful ang sa tuya dyan ng mga tradisyon na mina-reinforce ng pagpahayag kan mensahe kan na Christmas. Tuya po sa syudad, iba man, na yaon so grabe, highly commercialized na pero talagang ang simbahan dahil man binubutasan ang sa iyang papel bilang bituon na dahil iba kundi nagpapahayag na pagtubod asin dapat na makuha ang esensya sa dakulang misteryong ini sa buhay ng tao. Okay, ang ano sa imong reaksyon tayo, Padre, na ang Pasko para lang sa mga aki? Of course. Siguro po naging powerful sa na ang imahe ng aki. Kasi ang Diyos na ini naglaog in the innocence and then helplessness ng sarong aki. And kapahayagan man ini na Diyos na dainag, sabi nga niya sa banal na kasulatan, pinili niya na maging dukha as in uripon ng gabos. And ini po ang imahe ng sarong aki. Kaya very powerful reminder man po na sa Kapaskuhan, we look at a child. And what is in a child? Ano ang yaon sa aki? Dahil pong iba kundi ang sa iyang dependensya sa iyang magurang, na yuman ang piniimbitaran kita to be dependent on God. Na ang kaluyahanin mahal na Diyos na ipinahayag niya, despite kan sa iyang kadakulaan, asin kapangyarihan, iyuman ang inasumir niya that He entered into human history in the innocence, in the nothingness of a child. So kaya po ang Pasko adun sa tataramon ta, ito ni po ang mas halarom na kahulugan na ang Pasko ay para sa mga bata because the world is being invited to gaze and to reflect on the giftedness of a child. And once we were child, dumampo nagapuon ang pagtalubo ng sarong buhay. Asin ang bata, ang sarong sanggol, saro pong regalo asin nangangahuluganin kagayunan ng buhay asing promesa. Buda itong curiosity kasi so aki baga mahinapot. Yeah, opo. Inosente. Opo. Alright. May kapot sa bako. May hapot pa si kapirodi kong Bishop Isurena. Okay, Father Randy. Isita na tulong hadi o tulong mago. So it follows na mga taga ibang lugayan. Nagkataragbuan lang sinda dahil sa bituon. Okay, na-mention pa sila na tulong hadi
Sa Katoliko ako, I am a full-blooded Catholic, member of the Knights of Columbus, 4th degree. Pero ano po ito yung gusto kong malinawan? Inaapod tayo ang tabi na si Hading Melchor, Gaspar, Baltasar tabi. Ano po ang origin kaya ang tabi, Father Randy? Actually, ining tatulong hading mago, they are being regarded as king and wise. And yung sa inda pong mga regalo na ano yun? So, mira, kamangyan, as in, what else? Minarepresentar po ini kan magiging papel ni Jesus sa buhay, as in kasaysayan ng kaligtasan ng kinaaban. That Jesus is a priest, a king, and a prophet. As in, ini ang ginampanan ni Jesus sa iyang ministeryo publiko. And ang mga regalong ito kan tulong hading mago, minarepresentar kung anong magiging si Jesus sa iyang buhay sa kinaaban. So, kaya, ini po, sabi nga ni, according to tradition, they are a wise man coming from the east, astrologers, who were guided by the star. So, sabi ko nga ni Kasubago, ang magayon nakapahayagan asin simbolismo ini, na ang simbahan, being the star na magiya sa satuya, minagiya sa gabos. Dukha, mayaman, may inadalan, may posisyon. We are all being led by the church to find Jesus lying in the manger. So, ini po so beauty asing kahulugan kan sa tuyang mga alawig ng tradisyon sa simbahan. Sa daing iba, kundi pinapahayag sa satuya na makuha niya to anong boy sa Belen na magibonin sa rungbakong orden para sa kinaaban. Opo. So mga regalo pala, Padre, konektado naman sa iyang pagdakula, no? Itong Yeah, ginto, opo. kamanyan, Buda Mira. Pagdakula, Buda sa iyang misyon sa kinaaban. Very symbolic po yon. Kaya sabi ko nga ni, even the mystery of the incarnation is connected ultimately with his crucifixion and resurrection. Kaya sabi ko nga ni, ang pagkamundag ni Jesus, paglaog niya sa kasaysayan kan kinaaban, namundag siya sa luwas kan banwaan. Dahil siya inako, dahil siyang nako ang lugar. Kan magadan man siya katapusan kan sa iyang buhay sa kinaaban, man siya sa luwas kan banwaan, dungan sa bukid kan Golgota. So, kapahalagan sa naini na babayaan ang gabos na kinaabano ng mga bagay, as in mas talangkaw ang langit noon, as in ini ang paagi ng mahal na Diyos. So, ang kada Christmas po is a fitting invitation for us. Ano talaga ang bukasyon sa buhay? Ano ang satuyang destino? As in yun po, destino na iniimbitaran kita ng Diyos sa sarong bagong klaseng buhay, bagong orden. And every year that we celebrate Christmas, until we learn, yun po ini ang padagos na mensahe sa satuya. Alright. Maraming salamat, Padre, sa imong magayuno na mensahe and paghiras kan mga kaaraman na yan. Actually, dakol sa mga Katoliko, Kristiyano na kumbaga ice of the cake sa ang aram. At least sa ito, hararo man sa ito pagka-sabot, manungon sa mga bagay na yan. Any other thing na gusto mong ipaabot po sa mga parantabay ta? Sa Espiritu ng Christmas? Sige, sa mga parantabay kan Bicol Periodico, Radio Periodico, maugmang Kapaskuhan, and sana po, ang ubod, as in Espiritu ng Kapaskuhan, iyo ang satuyang makua. Gabos, buko po ining maraot na magkaigwan ng bagong bado, keso di bola, masiram na kakanon, aban-aban, manot chibuena kita. Ingata, minasilibrar kita, taaram taan rason sa likod kan selebrasyon. We have all the reasons to celebrate because what is in Christmas is the fulfillment of what God had promised to humanity, that He will send His only begotten Son. And this is the mystery of the incarnation. And behind this mystery is the unconditional love of God. He is the faithful God who loves us. As din sabi nga ni sa Salmo responsorial mo niyan, I will proclaim the goodness of the Lord, the faithfulness of God. So, sana po, sa gabos na nagdadarangog sa satuya, banaban, celebrate Christmas with your family,
because indeed Christmas is all about love. The God who loves us so much. That's why He is faithful and He keeps His promises. So Merry Christmas po sa Gabon. Yeah. Salamat, Padre. And pag nahiling ko si Kunyan, Santo Papa, i-recommenda kang maging Cardinal Mantabi. Talagang pang-Cardinal ang sa iyo mga panaramon. Mabisita siguro ako mga 2 years from now dyan sa Italy. Hihingan ko si Santo Papa na i-elevate ka man na Cardinal parehas ni Bishop Ambo. Di ba? Cardinal ng si Ambo David. Ambo David. At regalo sa namin pagpapadi, Manager Ferns, gusto ng regalo. Pero yun nga ni, so pero Padre, nahiling ko pa no sa imo ang pagiging talagang dedikado mo. And bakulang pang-obispo kundi pang-cardinal pa. Mga napipredict ko sa imong future sigurado maging cardinal katabi, Padre. Sana. Tawa na po yung na nakamisa kita. Kaya sabi ko pa sa sermon ko ngunyan, ang mahal na Diyos is faithful. From Adam, igo siyang mga covenantal sign. Sa panahon kan sa iyang aki, ano ang covenantal sign? It's the Eucharist. Yeah. Eucharist celebrated by a sinner priest like Father Randy. But it speaks of who God is. He is a faithful God. That despite our infidelity and sinfulness, kadagos nagataram siya, sige magmisa ka, bidbidta ka, magkasaalan ka, pero I don't mind. And yun man, so perming challenge sa tao na kuguson ang kabanalan to the righteousness. Because God can do miracle, even humanly impossible. Okay, tabi, Cardinal. Padre. Pero Cardinal na talaga itatawag ko sa imo. Pero talaga na ang kagayo naging Padre. Actually, kay itong para simbapa ko dyan sa itong misa ka dyan, Padre, sa katedral. Sabi ko, iba ang personality ni Padre sa pulpito, buda sa personal. Talagang yaw sa imong pugos na pagtratar ka mga tataramon. Talagang minatadom, kumbaga very educational. Yung talagang hararo man sa imo pagtratar sa mga detalye. Kaya pero may naisipan taga ba sa may okasyon. Si Father Randy. Merry Christmas. Merry Christmas and Merry Christmas, Father Randy. Ingat tabi dyan, Padre. Ingat yan sa pagkaon ng mga matataba. Nganin na makabot ka pang Cardinal. Baka makasisosan Santo Papa pa. Thank you and Merry Christmas again. Merry Christmas, Father Randy. Let's celebrate Christmas. Yes, sir. We have all the reasons to celebrate. Yes, Padre. Thank you. Si Reverend Father Randy De Quiros, kapiro din sa Buski. Very comprehensive ang pariwanag tungod sa, kapaskuhan tungod niya. Buda sa iba-ibang okasyon. Yes, iba-ibang okasyon. Kaya permitang natatawagan na talagang grabe ka, hararo man sa yung pagsabot, no? And who knows, baka on the third Christmas kwan, yaon na siya digdi sa Diocese of Veracruz. Actually, kapabulong niya ata naman si Padre, ano? Pero ang kagayon, at least, in spite of the fact na nasa pag-leave siya, no? Para naman sa kuan. Gamisa manggilaray siya. Pero ang sabi ba nga niya, madali na siya, magbirada sa Diocese of Veracruz. Kung nakipuhan pa siya ni Bishop Louis. Louis Oceano. Oceano. Alright, mga kaperiodiko, maraming salamat sa inyo. Parang nagkita. Pero bago yan, mabalik kita may mga kasimbagan kan doon. So, duwa tabi ang duwang magana. Duwang magana na, of course, it follows, tama, so kasimbagan. So, haputa tabi mga kaperiodiko, kung ano tabi ang istorya o kaya pinagikanan kang tataramo na Pasko. Yeah. Habol ta kita para basahon tayo sa mga simbag nyo. So gusto pa magsimbag tabi, makahabol pa kamo. Before kami magpaaram, 0923-083-6199. Yan po ang sa tuwing number. 023-083-6199. Habol ta kita makalipas sa nagapar importante mga patalasas. Papukay lulubay. Yan po ang Tele-Radio Periodical News and Views. Ngayon pong aldaw ni Martes. Fernie Brizzo.
Asimbati Serena sa Radyo Periodiko. The Lumber Hotel and Resort na kita magpunta, mapapawaw ka talaga, dahil ka nang hahanapun pa. The Lumber Hotel and Resort na kita magpunta, makaka-relax ka talaga sa The Lumber Hotel and Resort. Marana! The newest hotel in the island is here. Introducing The Lumber Hotel and Resort. The Lumber Hotel and Resort is offering room accommodation with smart TV, fully air-conditioned, and a free Wi-Fi at the very affordable price. Experience our Heavenly Garden function room for your birthdays, weddings, anniversaries, seminars, and any other special occasions that you can think of. The Lumber Hotel and Resort opens daily from 8 a.m. to 10 p.m. Located at along the National Road, Barangay Ibong Sapa, Viraca, Tanduanes. For more details, just contact 0917-517-3434 or just visit their Facebook page, The Lumber Hotel and Resort. Experience a comfortable, safe stay and excellent hospitality service only at The Lumber Hotel and Resort, where service and comfort meet. The Lumber Hotel and Resort. Sa The Lumber Hotel and Resort. Marana! Ang Leones Quality Hollow Blocks Trading in Gravel and Sand ay nagpapaabot ng maligayang Pasko sa lahat ng kanilang mga mahal na kliyente. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta sa nagdaang mga taon. Naway maging masaya at puno ng biyaya ang inyong Pasko at bagong taon. Leones Quality Hollow Blocks Trading in Gravel and Sand, located at Barangay Balta, Salvacion, Viraca, Tanduanes. Owned and operated by Mr. Romel Pacto Valesa and Eleanor Alcantara Valesa. Para sa inyong mga katanungan at order, kontakin lamang si Bong Alcantara sa CP number 0909-387-8866. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa inyong lahat. Ini po si Bishop Louis Oxiano, Diocese of Iraq. Nagpapaabot sa indong pamilya nin maugmang Pasko asin magayagayang bagong taon. Ngunya na panahon nin kasakitan, nag-abot sa tuya ang bagyong si Pepito, kadakol sa tuya ang nagsakit, natakot, asin nawaran siguro nin paglaom. Si Kristo mga tugang, liwat mamumundag, ngunya nakapaskuhan, bako na sa bilen, kundi sa satuyang mga puso. Tanganing taonan liwat kita, nin panibagong paglaom, asin panibagong kaugmahan. Sa tahaw kan sa tuyang mga inagihan na kasakitan, asin mga kadipisilan, lugod mahiling niya to siya, bilang paglaom, asin kaugmahan. Sa taon man na maabot mga tugang, 2025, sa rong jubileo na kung saan kita gabos, inaagyat kan sa tuyang mahal na Santo Papa, na maglaom kita maging paagi tanganing sa tuyang tugang, magkaigwanin dakulang paglaom sa kagurangnan. Darahon niya to ang kaugmahan sa bagay ng pag-ibulin karahayan sa lambang saro. So liwat, maugmang Pasko, asin manigong bagong taon sa gabos. Nagtatrabaho sa gobyerno, yung halos 2 milyong barangay tanod ang tunay na frontliners. Mga bayaning maituturing kahit hindi sila napapansin. Nasanay tayo sa serbisyo nila. Alam natin na nandyan lang sila. Pero paano nga ba sila tinatrato ng gobyerno? Paano sila sinusuportahan ng pamahalaan? Nakita namin na 4 ang pinakamatinding problema ng mga barangay tanod at ito ang ating tutugunan. Una, problema nila ang kakulangan sa sweldo. Hindi sapat ang kanilang allowance para mabuhay ng maayos. Pangalawa, wala rin silang gaanong benepisyong nakukuha mula sa pamahalaan. Pangatlo,
wala silang sapat na training para sa tamang reaksyon sa iba't ibang emergency sa kanilang barangay. Pang-apat, wala naman silang insurance na magsisilbing proteksyon nila at ng kanilang pamilya kung sakaling may mangyaring masama sa kanila. Gagawin natin ang lahat para matugunan ang mga problemang ito. Tamang sweldo, sapat na benepisyo, magandang pagsasanay at hustong proteksyon. Nararapat lamang para sa mga barangay tanod, mga bayaning maituturing kahit hindi natin pansin. Araw o gabi, handang rumesponde. Pag may nangangailangan ay hindi tatanggi. Ang init o ulan ay hindi susukuan. Ako tanod, ako tanod, ako tanod. Frontliner kami, gaano man kahirap. Panganib ng COVID ay aming hinarap. Unang sa saklolo, may away man o may gulo. Ako tanod, ako tanod, ako tanod. Sino ang unang tatawagin nyo? Ako tanod, handang tumulong at magservisyo. May malasakit, nagsasakripisyo. Ako tanod, maaasahan mo. Ako tanod, laging handang mag-ikot. Ako tanod, ako tanod. Ako tanod, handang tumaksyon. Ako tanod, handang tumaksyon. Ako tanod, handang tumaksyon. Ako tanod, laging tutulong. Sino ang unang tatawagin nyo? Ako tanod, handang tumulong at magservisyo. May malasakit, nagsasakripisyo. Ako tanod, maaasahan mo. Ako tanod, laging handang mag-ikot. Ako tanod, ako tanod. Ako tanod, ako tanod. Ang pagkamundag ni Kristo sa sabsaban, sarong pagpagilindom sa satuya, na daiman nakadepende kung magarbo ang selebrasyon. Alagad ini nakasentro sa pamilya, pagkamuot, asin paglaom. Lugod, maski presko pa ang lugad na dala ni Christine asin Pipito. Mamatian man yato ang kapaskuhan, hali sa kugos asin ngirit ng satuyang kapamilya, asin kapwa. Iniman ang sendong Vice Gobernador, Peter Boste Cua, minabati ng sarong maugmang kapaskuhan, asin matuninong na bagong taon. Namamasko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday this season. Merry Christmas and a Happy New Year. Sa mga kapwa katandunganon, tandaan tatabi na maski sa panahonin pagsakit, pareho kan dulot kan Super Typhoon Pepito. Yaon ang satuyang mahal na Hesukristo na perming gataonin tabang asin pag-asa. Dr. Patrick Asansa po, hali sa sakuyang pamilya, tungo sa pamilya nin Lambang Katandunganon. Maugmang kapaskuhan tabi, asin yakapunta ang pagbabago sa satuyang buhay sa maabot na taon. Padagos na patanos sa natabi kitagabos. Talino at galing ng Pinoy. Ang talino at galing ng Pinoy o TGP Party List ay kaagapay ng bawat mamamayang Pilipino. TGP Party List. TGP Party List. Ay, ako po si Congressman Bong Tebes ng TGP Party List. Ng TGP Party List ay nandito lamang handang sumuporta sa inyo sa aking makakaya. Talino at galing ng Pinoy. Patuloy na sa inyo ang mga programang handog ng TGP Party List dahil sa talino at galing ng bawat Pilipino. TGP Party List ay patuloy na sa inyo. Talino at galing ng Pinoy. Ang
programang ito hatid sa inyo ng TGP Party List sa pangunguna ni Deputy Majority Leader Congressman Bong Poson Teves Jr. TGP Party List. Marami nang napatunayan, malayo pang patutunguhan. Talino at galing ng Pinoy. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Hanap mo ba ay murang bilihan? Yung murang may kalidad? Eto na, ang Gab & Gavin Variety Store. Ang Gab & Gavin Variety Store ay isang sekretong bilihan ng mga sari-saring paninda tulad ng flower pots, plasticware, imported goods, branded na mga sapatos at marami pang iba. Meron din silang mga laruan na patok sa mga bata. Garantisadong mura. Meron din silang imported chocolates and biscuits from abroad na mapibili mo sa murang halaga. Dinadayo ito kahit patago ang lugar dahil bagsak presyo ang mga bilihin. Bukas sila simula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Ang Gab & Gavin Variety Store ay matatagpuan sa Marawi Street, Land Bank, CSU, Eastern Cavinitan, Virac, Catanduanes. Papasok ng Marawi Street, unahan ng San Antonio Boarding House. Bili na mga suki sa Gab & Gavin Variety Store. Barato sana, presyong pangmasa, presyong divisoria. Gab & Gavin Variety Store. Ang Kapaskuhan, simbolo ng pagtarauhan, pag-asa, asin pagkaburunyog sa satong mga komunidad. Kaya sa ngaran kang lokal na gobyerno ng Catanduanes, asin kang sa kuyang pamilya, buot kong ipaabot ang pagbati ng maugma, asin pano ng paglaom na Kapaskuhan sa Lambang Saro. Namatayan taman ngayon na taon ang magkakaibang gabat, asin kadikluman ng buhay, alagad daiman yato naringwan ang kusog na igwa ang sa tuong pagkasararo asin ang nakagian na pagmati sa pagtaon ng liwanag sa kapwa. Sa paaging ini asin sa pagdiya kan sa tuyang mahal na Diyos, matarayom po niya itong nalagpasan ang mga kalamidad asin kadefisilan na nag-aagi sa satuya. Sa tong pinatunayan na daiming anuman na mas matibay pa kung burugkos kita gabos. Lugod man sa pagselebrar ta kang espesyal na panahong ini, daing sagkod kitang magheras ng pagmakulog, pagkamuot, asin pagnguha na maabot ang satuyang mga pangiturugan. Sa liwat, Merry Christmas, asin Happy New Year sa gabos. Sa wakas, may quality auto service na sa Catanduanes. Narito na ang Rapid Day. Rapid Day offers kasa quality services at the very affordable price. Hindi mo na kailangang lumuwas sa isla dahil narito na ang quality auto service na hinahanap mo. Makakatipid ng malaki ngayon dahil nag-aalok sila ng isang special promo for change oil. Kasama ang kanilang full synthetic oils na may amazing deals para sa isang limitadong oras. Plus, makakakuha ka pa ng libre na kumpletong alignment, libreng nitrogen inflation, at libreng pag-install ng gulong kung mag-avail ka ng 4 na gulong. Kaya't pasyal na sa Rapid Day na matatagpuan sa San Isidro Village Community Hub, Virac, Catanduanes, papasok sa tapat ng V1 o Virac Water District. Tangkilikin ng libreng safety inspection. See you sa Rapid Day! Rapid Day, all the way maaasahan mo. Ang Pasko, panahon ng pagrumdom na kita bilang sarong pamilya, kaipuhan magtarbangan, asin magtinarauhan.
magdanay manlugod ang espiritu nin pagtarauhan lalo na sa mga nangangaipo. Sa tahaw kang mga kadipisilan, tuyang isabuhay ang espiritu asin mensahe na pinapaabot kan kapaskuhan. Hali isa sako asin sa kong pamilya, ini po ang sa inong servidor, Kagawad Bubuy Tarnate Albanyel, minapabot ning maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa gabos. Sa day maawat, ganagadang na ang bituo ng Pasko sa satuyang mga harong, sigurado ako na igway ni daradarang riwanag sa satuyang mga pamilya. Pero may kung pamibi sa satong kagurangnan na ang ilaw na darakang bituo na ini mabang raw sa laog kan lambang harong ng pamilyang katandunganon. Day kaya ning anuman na super typhoon na gabaon ang satuyang pagtubod, asin kamauutan na magpadago sa buhay. Natalbo man ang ibang parte ni satuyang mga harong, pero day kay ni kayang talbuhon ang magayon na pangarap nita sa satuyang mga pamilya. Kung kaya hali sa puso kang bilog kong pamilya, asin sangaran kang bilog na banwaan ni Birak, ipinapaabot niya mo ang samuyang udok sabot na pagbati ning maugmang Pasko, asin mabiyayang bagong taon sa Saintong Gabos. Go Shine, Catanduanes. Nais mo bang makatipid lalong-lalo na sa bayarin sa kuryente? Narito ang ilang kuryente tipid tips ng Fiselco. Una, palaging linisin ang mga electric fan blade. Pangalawa, palaging linisin ang aircon filter at condenser. Pangatlo, i-off at hugutin sa saksakan ang mga kagamitan sa bahay kung walang gumagamit. At pang-apat, i-defrost at linisin ang ref kung kinakailangan. Ugaliin ang pagtitipid para makaiwas sa mas marami pang gastusin. Isang paalala mula sa inyong kooperatiba, ang First Catanduanes Electric Cooperative of Fiselco. Tagbangan, Ferming Blizno, asin Bati Surena sa Radyo Periodiko. Okay lang, paaram na ugaran kita. Pero bago yan, sa mga simbang tabi, yung mga pagbati pa, Merry Christmas po sa Gabos, SM First, Sir Buddy, good morning. Halikay Bing ng Paho. Hello, Bing. Ronaldo, Bing. Good morning, Merry Christmas. Yeah. Happy and prosperous New Year. And of course, syempre pa sa mga nag-answer, so hapot ta subago kung sa inhali ang Pasko, kapiro sa Boski. So tatara mo na Pasko. Pero ay gudigning mga nagsimbag sa 0923-083-6199. Masahon ta na ta marisibisindan in duwang magagana tabi. Duwa, okay. I-raffle ta kung parariasan sa indong simbag. O kung para kung gulpi, i-raffle. I-raffle. Okay. Kaduwa man sana ang pagganahon tango niya. So, Christmas package po ini. Noche Buena package mula sa Ako Tanod Party List. Tao kasi irarapol pe. Ngunyan irarapol. Ano rin irarapol? Hindi tarong kung may mga magagana digdi. Kung tama sa indong simbag, di makasabay duman. Ano? Okay, okay. Alright. And of course, syempre, ang hapot duman kung ano ang sa inhali. No? So, trivia bagay ni. Sabi dito, mga kaperiodiko, kung ano ang pinagmula ng salitang Pasko. Sa imong kaperiodiko sa Boski, ano ang ginikanan ni Pasko sa iling mo? Well, hindi kung di ko na kung ang etymology kaya yan ang ang origin. Pero kung konektado yan ang word na Christmas, isita na kung rin kasi Pasko Christmas. Pasko, Christmas. Alright. Siyempre, masahon ta sa mga simbag ninda. Sabi ni 2629 Kampalta Vira Catanduanes, Pasko is a Christian. Yan na siya ng simbag niya. Pasko is a Christian. Sabi naman ni 2355 kang Gogon, from the word Christ. Pasko. From the word Christ. Christmas.
Christmas. Uh-huh. And then of course, syempre, sabi man ni 2429 kang bato, from the word Christian. Pasko, Christian. Then si 2572 kan liktin, Pasko is Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel baga so. God is with us. With us. Kaya Madatong sa tuya ngunya. Salvador Buddha Jesus. Yeah. And sa man ni 2925, Pasko means festival. Ganon din si ito taga SIBC 2925. Sa kabinitan iting di 2052, sabi niya Pasko is festival. Parihasinda, no? And si 2182 kan Salvacion Virac, Pasko means Paskwa o kapiestahan. Then of course si 2345 kan Bigaa, Pasko is Pascal. Ayan, Pascal. And then of course syempre from Valencia si 3525, Pasko pagsilang. Pagsilang ang sabi niya. Si 5529 kang Hikming, Pasko Misa de Gallo. Then si 2552 kan Bato, Pasko means regalo. And lastly si 2625 kan Santo Domingo, Pasko is fiesta. Iyon. Sige, hiling ta na so sa tuyang kunya talaan ko na to lang nanggana dyan. Bari, ano ang kunya? Okay. Kung si say talaga so anong simbag dyan? Kasi yung kanya-kanya simbag eh. It is actually a fiesta, a festival, Christian activity. Iwa. Okay. Yeah. Sabi di magperiodiko sa tuyang trivia, ano pinagmula ng salitang Pasko? Anong kasagutan ay hango sa Kastilang Paskwa. Yun na nga. Yung etymology. May yung origin. tuminama. May tuminama doon ha. Paskal ang sabi niya. Paskwa. May nagsimbag-subagot taga Salvacion Virac. Okay. 2182. Paskwa o kapistahan. Kapistahan. Sabi rin din sa tuyang simbag din. May nagsimbag na piyesta eh. May fiesta. Igwa manin na Paskwa o kapistahan. Okay? So sabi rin ginamit ito ng mga misyonaryong Espanyol na tumutukoy sa kapistahan ng pagsilang ni Jesus. Okay. So, tama yun si ano. So, Paskwa, si Salvacion Virac, si 2182 o kapistahan. Pero sa iba, Paskal ang pigibo. So, fiesta pwedeng harani. Fiesta. Kaya lang, so Pasko ang pinaka-importante kay Pero sa Boski kung saan galing yung fiesta. Di saro lang. Ang magana. Although, nangahulugan kapistahan, pero surot word ba kay Pero sa Boski, Pasko is Paskwa. Saan galing. So, saro lang. Ang nagana din si 2182 kan Salvacion, sabi niya, Paskwa o kapistahan. Pero igwa mangkutaan na itong taga spirit of Christmas, yung isang malapit, pista. Pwede na, yes. So, pista. Correct. Sige. Kasi pista, kapistahan, iwan. Kaya lang, Pasko bagaso, yaw sa simbag ta. Ang kahulugan na lang. Available dyan eh. Otherwise, tayo kwanta pa yan later on. Kung saro man sa pero atyan baga, matagbo ka muna ka pero di kong pat atyan na pagkabanggi sa countdown. Anong oras ito? Siyempre, mapuon. Alas 9 kang mapon kayo. Alas 9. Alas 9 hanggang alas 12. Pero itaw tanay ni, harani ba kining pista? Malapit na halos ko ni. Okay. Harani na pista tabi. Ining taga Santo Domingo. Ini po, si 2625, kunya po so full name mo kasi nakalagay lang sa yes, Domingo. Full name tabi. 2625 and of course si taga Salvacion Virac 2182. So 2625 taga Santo Domingo. Paki-text po so sa indong full name. Full name. Kasi ma-receive ka mo ng Noche Buena package sali ki Teacher Joy kang Karamuran. Okay. Then of course kang ako Tanod Party List. Pero noorin yan ni Simpers makukulikta, marireceive ang sendang premium. Siguro mga magpasiring tabi ka mo nin alas 10.
Ngunya na aga. Ngunya na aga. Ngunya na aga. Ngunya na aga. Alas 10. And Tama, pakitext tama. mo po giraray. So sa indong full name kayo ni 2625 muna si 2182. Kasi na 9 o'clock pa lang. You have 1 hour to prepare to proceed to radio periodical station. Yes. Alright, napaaram na ugaring kita kapiro sa Musca. Unless siguro pang mga gustong tawanin pagbate. Binabati ko na lang ang lahat ng mga taga-sabayan. Of course, si Mr. and Mrs. Roger Ikaranong dyan sa kabineta, si retired Professor Greg Iobra, sa iyang elder sister na si Mrs. Raquel Iobra Domol.